Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener, kabilang sina Kenneth Hevora, Maria Flor Alpuerto, Nelson Asuncion, Marites Halili from Batangas, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Marahang pumikit at hayaang humina ang ingay ng mundo. Dahan-dahang huminga, papaloob, palabas, at sa bawat paghinga, unti-unting gumagaan ang iyong pakiramdam. Sa gabing ito, may isang kwento kang maririnig. Isang kwento na magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi nagmamadali, kung saan ang hangin ay banayad, at kung saan ang isang lungsod ay minsang naging tahimik, isang lumang Maynila na hindi mo pa nakita, ngunit marahil ay matagal mo nang nararamdaman habang ikaw ay nakahiga at ang iyong katawan unti-unting nagpapahinga. Isipin mo ang isang kalsada, malinis, walang ingay, ang tunog ng kalesa, mahina, parang musika, at ang mga taong dumaraan, nakangiti, hindi nagmamadali. Sa gabing ito, hindi mo kailangang mag-isip, hindi mo kailangang magmadali, tanging ang marahan mong pakikinig ang kailangan. At habang ang kwento ay nagsisimula, hayaang dalhin ka nito, dahan-dahan, papunta sa katahimikan, papunta sa pahinga, papunta sa isang mundong tahimik, payapa, at handang yakapin ang iyong isip hanggang sa ikaw ay tuluyang makatulog. Marahang bumuhos ang katahimikan sa silid, at sa pagitan ng lumang aparador, may isang kahong matagal nang hindi nabubuksan, na puno ng alikabok ang takip nito, at sa bawat paghipa ng hangin, tila may mga alaala na gustong kumawala. Dahan-dahang lumapit si Andres, at sa kanyang mga mata, may bahagyang pag-usisa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya. Unti-unti niyang binuksan ang kahon, at sa pag-angat ng takip, isang lumang amoy ang sumalubong. Amoy ng kahoy, amoy ng papel, amoy ng panahong matagal nang lumipas. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang sulat, kupas na mga pahina, at mga larawang tila tahimik na nagkukwento. Isa-isa niyang hinawakan ng mga ito. Marahan, na parang baka mabasag ang bawat alaala. At doon, sa pinakailalim, may isang litrato. Bahagyang kupas, ngunit malinaw pa rin ang anyo. Kinuha niya ito. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Sa larawan, makikita ang Maynila. Ngunit hindi ito ang Maynila na kanyang nakasanayan. Walang matataas na gusali. Walang siksikan. Walang nagmamadaling tao. Sa halip, may malawak na kalsada. Malinis. Payapa. May mga kalesang marahang umaandar. At ang mga tao, naglalakad ng hindi nagmamadali. Ang ilan ay nag-uusap. Ang iba'y nakangiti. At ang iba, tila kontento na sa simpleng araw. Napalunok si Andres. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang may hinahanap ang kanyang puso na hindi niya pa alam.
Marahan niyang hinaplos ang litrato at sa bawat dampi ng kanyang daliri, tila may init na dumadaloy. Isang hangin ang biglang pumasok sa silid. Malamig, ngunit banayad. At kasabay nito, ang paligid, tila unti-unting nagbago. Ang ilaw, lumabo. Ang tunog, nawala. At sa isang iglap, hindi na siya nag-iisa. Narinig niya ang mahinang tunog. Clap, clap, clap. Parang yabag ng kabayo. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang paningin. At sa kanyang harapan, hindi na ang silid ang kanyang nakikita, kundi ang isang kalsada. Isang lumang kalsada. Ang araw ay sumisikat. At ang liwanag nito, malambot. Hindi masakit sa mata. May mga punong nakahanay sa gilid. At ang hangin, tila may dalang kapayapaan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Tanging ang kanyang puso, ang marahang tumitibok. At sa bawat tibok, lalo siyang hinihila. Papasok sa tanawin. May isang batang dumaan, nakangiti, at may hawak na maliit na laruan. Sinundan ito ng isang matandang lalaki na may dalang basket. At sa malayo, isang kalesa ang marahang dumadaan. Walang ingay, walang busina, walang sigawan. Tanging ang tunog ng buhay na dahan-dahang umaagos. Napapikit si Andres. At sa unang pagkakataon, matagal na panahon, nakaramdam siya ng katahimikan. Isang katahimikang hindi niya kailanman naranasan. At sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang lumang litrato na tila hindi lamang larawan, kundi isang pintuan papunta sa nakaraan. Unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga. At sa bawat sinag ng araw, dahan-dahang nagising ang lungsod. Ngunit hindi ito ang karaniwang pagising. Walang bigla ang ingay. Walang nagmamadaling hakbang. Sa halip, ang lahat ay marahan. Tila may sariling ritmo. Nakatayo si Andres sa gilid ng kalsada. Tahimik. Nag-oobserba. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit hindi na siya natatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Sa malayo, isang tindera ang nag-aayos ng kanyang paninda. May mga bilao ng kakanin. Mainit pa. At bahagyang umuusok. Ang amoy, matamis, nakakaaliw. Lumapit ang isang babae at sa simpleng ngiti, bumili siya ng pagkain. Walang pagmamadali, walang reklamo, tanging mahinang usapan at banayad na tawanan. Sa kabilang bahagi, may mga batang naglalakad. Bitbit ang kanilang mga aklat. Hindi sila tumatakbo. Hindi sila nag-aaway. Sa halip, nagkukwentuhan. At paminsan-minsan, tumatawa ang kanilang mga boses. Magaan. Walang bahid ng pag-aalala. May isang kutsero na marahang pinapakain ng kanyang kabayo. Hinahaplos niya ito na parang isang kaibigan. At ang kabayo, tila nauunawaan ang bawat galaw. Clap, clap. Muling umandar ang kalesa, ngunit hindi ito nakakairita. Sa halip, ito ay parang musika
Isang ritmo na umaayon sa tibok ng umaga. Huminga ng malalim si Andres at sa bawat paghinga, tila nalilinis ang kanyang isip. Walang bigat, walang ingay, tanging katahimikan. Naglakad siya, dahan-dahan, at sa bawat hakbang, tila mas lalo niyang nauunawaan ang mundong ito. Sa isang sulok, may matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo. Tahimik. Hindi siya nagmamadali. Para bang ang oras ay hindi kalaban, kundi isang kaibigan. May isang batang lumapit sa kanya. At sa halip na magtanong, umupo lamang ito sa tabi. Tahimik. Magkasama. Walang kailangang sabihin. Dahil sapat na ang presensya, napangiti si Andres. Hindi niya inaasahan na may ganitong uri ng umaga. Isang umaga na hindi kailangang habulin. Isang umaga na maaari mong damhin. Unti-unti niyang napansin na ang bawat tao may oras, may espasyo, may katahimikan. At sa katahimikang iyon, nabubuo ang tunay na buhay. Walang naguunahan, walang nagtutulakan, walang nagagalit. Sa halip, may paggalang, may pag-unawa, may kabutihan. Isang batang babae ang dumaan at sa kanyang mga kamay, may hawak na bulaklak. Bigla siyang huminto at ibinigay ito sa isang matandang babae. Ngumiti ang matanda at sa simpleng sandaling iyon, tila lumiwanag ang buong paligid. Napahinto si Andres at doon, unti-unting bumigat ang kanyang damdamin. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa realization na minsan, ganito ang Maynila, payapa, mabagal, puno ng buhay. Ngunit hindi magulo, hindi maingay, hindi pagod. Napatingin siya sa langit, asul, malinaw, walang usok, walang alikabok, tanging kalawakan. At sa ilalim nito, isang lungsod na humihinga ng marahan, na nabubuhay ng payapa, na umiiral ng walang pagmamadali. Napapikit si Andres at sa kanyang puso may isang tanong. Bakit nagbago? Bakit nawala? At habang ang hangin ay muling humaplos, banayad, tahimik, ang tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Marahang dumaloy ang umaga at kasabay nito ang mga kwento na tahimik na nabubuo sa bawat sulok. Naglakad si Andres, dahan-dahan, na parang ayaw niyang maputol ang sandali sa gilid ng kalsada. Naroon ang matandang tindera, nakaupo sa maliit na silya. Sa harap niya, mga bilao ng suman, kutsinta, at puto. Ngumiti siya sa bawat dumaraan. Hindi pilit, hindi pagod. Isang ngiti na tila sanay sa pagbibigay. Lumapit si Andres at kahit hindi siya kilala, binati siya ng matanda. Magandang umaga. Mahina. Ngunit puno ng init. Napangiti si Andres. Hindi niya maalala kung kailan siya huling binati ng ganito. Walang dahilan. Walang kapalit. Umupo siya sa tabi. At tahimik na pinanood ang paligid. May isang lalaki na dumaan dala ang isang sako.
Napansin ito ng tindera. Ating, pahinga ka muna. Walang pag-aalinlangan. Inaalok niya ito ng pagkain. At ang lalaki, napangiti, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kabutihan. Sa kabilang dako, may 2 batang naglalaro. Walang gadget, walang ingay ng makina, tanging lupa at imahinasyon. Ako ang hari, sabi ng isa, at ako ang tagapagtanggol, sagot ng isa. At sa simpleng laro, nabubuo ang isang mundo. Isang mundong sila lamang ang nakakaunawa. Tumawa sila. Malaya. Walang iniisip. At ang kanilang tawa, tila umaabot sa puso ni Andres. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At sa bawat hakbang, may panibagong kwento. Isang lalaking nag-aayos ng sapatos. Nakayuko. Nakatuon. Ngunit sa bawat lumalapit, handa siyang tumulong. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niya na ang bawat sapatos may sariling lakbay at siya bahagi lamang ng paglalakbay na iyon. Sa isang sulok, may 2 magkaibigang nag-uusap. Tahimik, paminsan-minsan. Tumatawa, walang telepono, walang distraksyon. Tanging presensya, tunay. Buong-buo, napahinto si Andres. Unti-unti niyang nararamdaman na ang lungsod na ito ay hindi lamang lugar, kundi isang tahanan, isang komunidad, kung saan ang bawat tao may puwang, may halaga, may kwento. Isang batang babae ang muling dumaan. May hawak na bulaklak. Ngunit ngayon, nakita niya itong ibinigay sa isang estranghero. Para po sa inyo. Simple. Ngunit sapat. Napayuko ang tumanggap. Tila na antik. At sa sandaling iyon, walang salita ang kailangan. Dahil ang kabutihan, kusang naintindihan. Huminga ng malalim si Andres. At sa bawat paghinga, lalo niyang nararamdaman na ang mundo ay maaaring maging ganito kung babagal lamang, kung makikinig lamang, kung magbibigay lamang. Unti-unti niyang napansin na walang nag-iisa dahil kahit tahimik, may koneksyon sa bawat tingin, sa bawat ngiti, sa bawat maliit na gawa. Isang kwento ang nabubuo. At sa gitna ng mga kwentong iyon, nakatayo si Andres. Tahimik, ngunit puno ng mga damdaming matagal nang nawala. At sa kanyang puso, unti-unting bumabalik ang isang bagay na hindi niya alam na hinahanap niya. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mundong payapa, ng isang Maynila na marunong makinig at marunong magmahal. Dahan-dahang nagbago ang kulay ng langit at ang liwanag ng araw. Unti-unting naging gintong haplos ang hapon. Dumating ng hindi nagmamadali. At sa bawat sinag, tila may dalang yakap. Nakatayo si Andres. Sa tabi ng kalsada, tahimik, pinagmamasdan ng lungsod na unti-unting lumulubog sa liwanag. May mga batang tumatakbo, ngunit hindi nagmamadali. Ang kanilang mga paa, marahang sumasayad sa lupa, at ang kanilang tawa, tila hinahaplos ng hangin. Sa isang puno,
May dalawang batang nakaupo, nagbabahagi ng tinapay. Walang agawan, walang inggit, tanging pagbibigayan. At sa simpleng eksenang iyon, may kapayapaan na mahirap ipaliwanag. Sa malayo, isang ina ang naghihintay. At sa kanyang mga mata, may lambing. Hindi siya nag-aalala. Dahil alam niya, naligtas ang kanyang anak. Na ang mundo ay hindi mapanganib. Na ang lungsod ay hindi magulo. Unti-unting humina ang hangin. At sa bawat galaw nito, tila may dalang alaala. Mga alaala ng mga araw na hindi nagmamadali. Ng mga oras na hindi kailangang habulin. Naglakad si Andres. At sa bawat hakbang, lalo siyang lumulubog. Sa damdamin, may nadaanan siyang mag-asawa. Tahimik silang naglalakad. Magkatabi. Walang sinasabi. Ngunit sa kanilang mga mata, may pag-unawa, may katahimikan, na hindi nangangailangan ng salita. Napahinto siya. At sa sandaling iyon, naisip niya na marahil ganito ang tunay na buhay. Hindi maingay, hindi magulo, kundi puno ng maliliit na sandali. Na kapag pinagsama, nagiging makabuluhan. Sa gilid ng kalsada, may matandang lalaki na muling nakita niya. Nakaupo, pinagmamasdan ng papalubog na araw. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Ngunit sa kanyang presensya, may lalim. Parang alam niya ang halaga ng bawat sandali. Umupo si Andres malapit sa kanya at pareho silang tumingin sa langit. Ang kulay nito, nagiging kahel, nagiging pula. At sa pagitan ng mga kulay, may katahimikan, isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapagaan. Maganda, no? Mahina niyang narinig. Tumango si Andres. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil ang sandali, sapat na. Unti-unting lumubog ang araw. At kasabay nito, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi lungkot, ngunit isang uri ng pangungulila sa isang bagay na hindi pa man niya nararanasan, ay tila namimiss na niya. Huminga siya ng malalim, at sa bawat paghinga, may tanong. Paano kung nanatili? Paano kung hindi nagbago? Paano kung ganito pa rin? Ang Maynila, tahimik, banayad, buong buo. Sa kanyang harapan, unti-unting nagdidilim ang paligid. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito ay parang pahinga, isang yakap ng gabi, bago matapos ang araw. At sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatayo si Andres. Tahimik, nag-iisip, nakikinig. At sa kanyang puso, may isang alaala na hindi niya sariling alaala. Ngunit ngayon, bahagi na niya. Isang hapon, sa isang lumang Maynila, na tahimik, na payapa, na unti-unting nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Unti-unting naglaho ang liwanag ng hapon at ang ginintuang kulay ng langit. Dahan-dahang napalitan ng malamlam na anino. Tahimik pa rin ang paligid, ngunit may kakaibang pagbabago. Isang pagbabago na halos hindi mapansin. Sa una,
mahina, halos hindi marinig. Ngunit naroon, isang tunog, isang ugong na tila nang gagaling sa malayo. Napakunot ang noo ni Andres. Hindi niya agad ito napansin. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong lumalakas. Parang hangin, ngunit mas mabigat. Parang yabag, ngunit mas mabilis. Sa paligid, may mga taong patuloy pa rin sa kanilang ginagawa. Ngunit may bahagyang pagbabago sa kanilang kilos. Mas mabilis ang lakad, mas maigsi ang ngiti, mas tahimik ang mga usapan. Napansin ni Andres, at sa kanyang dibdib, may kakaibang kaba, hindi takot, ngunit isang pakiramdam na may nagbabago. Unti-unting dumami ang tao, hindi halata, ngunit ramdam. May mga bagong mukha, may mga hakbang na mas mabigat, may mga tingin na hindi na nagtatagal. Ang batang kanina'y tumatawa, tahimik na. Ang tindera, hindi na gaanong nakangiti. Ang kutsero, tila nagmamadali. Klap, klap, klap. Ang tunog ng kabayo, hindi na musika, kundi parang babala. Napalingon si Andres. At sa isang sulok, may aninong hindi niya maipaliwanag. Hindi malinaw. Ngunit naroon, unti-unting kumakapal. Parang usok, parang ulap, na bumabalot sa lungsod. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang hangin, hindi na kasing gaan. May bigat, may init, na hindi niya maintindihan. Unti-unting nagbago ang kulay ng paligid. Mula sa malambot na liwanag, naging maputla. Mula sa payapang tono, naging malamig. At sa isang iglap, narinig niya ito. Isang malakas na tunog, hindi malinaw, ngunit sapat para magising ang kanyang diwa. Pusina, mahina muna, hanggang sa lumakas. Sunod-sunod, paulit-ulit, napapikit si Andres. At sa kanyang isipan, tila may dalawang mundo. Ang isa, payapa. Ang isa, maingay. At ang dalawang iyon, unti-unting nagsasalubong nang muli siyang dumilat. Ang kalsada, hindi na kasing linis. May mga alikabok, may mga bakas, may mga bagay na wala kanina. Ang mga tao, hindi na mabagal, hindi na maingat. May nagmamadali, may nagtutulakan, may hindi na tumitingin. Ang batang babae na may bulaklak, wala na. Ang matandang nagbabasa, hindi na niya makita. Ang mga ngiti, unti-unting nawawala. Napaatras si Andres. At sa bawat hakbang, parang may nawawala. Hindi niya ito mahawakan, hindi niya ito mapigilan. Ngunit nararamdaman niya ang pagkalusaw, ang katahimikan, ang hangin. Hindi na marahan. Ito ay mabilis, magulo, at puno ng ingay. Ang mga tunog, nagsabay-sabay. Busina, sigawan, yapak, ingay. Napahawak si Andres sa kanyang ulo. At sa gitna ng kaguluhan, may isang tanong. Kailan nagsimula? Kailan nawala? At bakit? Unti-unting naglaho ang isang Maynila
na minsan ay payapa. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang litrato. Ngunit nang tingnan niya ito, bahagya itong nagbago. Mas kupas, mas malabo, parang nawawala. Kasabay ng alaala, napapikit siya. At sa huling sandali, narinig niya muli ang tunog ng kabayo. Mahina, malayo, at unti-unting nawawala. Kasama ng katahimikan, biglang bumalik ang liwanag. At sa isang iglap, nasa loob na muli si Andres. Sa tahimik na silid, sa harap ng lumang kahon. Walang kalesa, walang tindera, walang batang tumatawa, tanging katahimikan. Ngunit ibang uri. Napahinga siya ng malalim. At sa bawat paghinga, tila may natitirang bakas ng kanyang nakita. Unti-unti niyang tiningnan ng paligid. Pareho pa rin. Ngunit hindi na pareho ang kanyang pakiramdam. Sa kanyang kamay, nandoon pa rin ang litrato. Ngunit ngayon, mas kupas, mas tahimik. Parang isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Umupo siya at marahang ipinatong ang litrato sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Tanging iniwan niya ang sarili sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan, hindi na walang laman. Ito ay puno ng alaala, ng damdamin, ng isang mundong minsan niyang nasilayan. Napapikit si Andres. At sa kanyang isipan, bumalik ang mga tanawin, ang kalesa, ang tindera, ang batang may bulaklak, ang tahimik na umaga, at ang ginintuang hapon. Lahat, nariyan pa rin, hindi na sa labas, kundi sa loob ng kanyang puso. Napangiti siya, mahina, ngunit totoo. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap, hindi na siya nagtataka. Sa halip, nauunawaan niya na ang katahimikan hindi nawawala. Ito ay nagbabago lamang. At minsan, kailangan mo itong hanapin sa loob, sa gitna ng ingay, sa gitna ng kaguluhan. May isang bahagi ng mundo na nananatiling payapa. At iyon ay ang bahagi na pinili mong panghawakan. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapag ang litrato pabalik sa kahon. Ngunit bago niya ito isara, sandali siyang tumigil at muling tiningnan. Hindi na ito malinaw, ngunit sapat para maalala, para maramdaman, para dalhin. Isinara niya ang kahon, marahan, at sa tunog ng pagsara, parang may isang kabanata ang natapos. Ngunit hindi ang kwento. Dahil sa labas, naroon ang mundo. Maingay, magulo, mabilis. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin. Naglakad siya palabas. At sa bawat hakbang, hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nabibigatan. Sa halip, may dala siyang katahimikan, isang katahimikan na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat paghinga, sa bawat sandali, sa bawat simpleng bagay. At habang siya ay patuloy na naglalakad, sa gitna ng modernong Maynila, may isang lungsod na patuloy na nabubuhay.
hindi sa paligid, kundi sa kanyang alaala. Isang Maynila na tahimik, na payapa, na hindi kailanman tuluyang mawawala hanggat may isang puso. Handang makinig, handang maghinay, at handang alalahanin. At ngayon, unti-unting nagtatapos ang ating paglalakbay. Ang lumang Maynila ay muling nagiging tahimik. Ang mga kalsada ay unti-unting nawawala at ang mga alaala ay marahang lumalayo. Ngunit hindi tuluyang nawawala dahil ang katahimikan ay nananatili sa loob mo habang ikaw ay nakahiga at ang iyong paghinga ay mas mabagal na, mas malalim, mas payapa. Wala ka nang kailangang gawin. Wala ka nang kailangang isipin. Ang mundo, maaaring maingay. Ngunit sa sandaling ito, ikaw ay ligtas. Ikaw ay kalmado. Ikaw ay nagpapahinga. Hayaang ang iyong mga mata ay manatiling nakapikit at ang iyong isip ay dahan-dahang lumutang parang dahon na inaanod ng hangin. Banayad, tahimik, hanggang sa ang lahat ay maging payapa. At kung sakaling magising ka sa isa pang umaga, dalhin mo ang katahimikan na iyong natagpuan sa kwentong ito. Ngunit sa ngayon, hayaang ang gabi ang mag-alaga sa iyo at ang katahimikan ang maghatid sa iyo sa mahimbing na tulog. Magandang gabi.